Yan guys, update. Ito na yung ano natin, kaha. Yan, napinturahan na. Ito yung chassis, kalas-kalas na. Nuna ko lang yung kaha, nang sa ganon, mailigpit na yung kaha. Kasi itong chassis, napakaraming trabaho. Gawa nung, ito, yung sa kinostomize natin sa likod. Kaya, hinuli ko yan. Hinuna ko na lang itong mga kaha para hindi magkalat. Yan chassis, may gagawin din sa chassis. Kaya, habang pinapatuyo yung kaha, baliktad, habang ginagawa yung chassis at yung mga welding nun, natutuyo na rin yung kaha. Kaya inuna ko muna yung mga kaha niya na makulayan. Para pagka natapos na yung chassis, natapos na yung mga gawain sa chassis, sa mga conversion, pwede natin ikabit yung kaha kasi ito yung tuyo na. So, yan. Pati yung mugs. So, pinaliha ko na rin yung mga mugs. Babaguhin din yung kulay niyan. So, yun guys, update na lang ako ulit. So, yun guys, update tayo. Ito na yung CCR 400 natin. Ayan. Napinturahan na yung chassis. Pero yung makina, babaklasin pa yan para mapinturahan. Sinama ko lang pagbuga para, kasi babaklasin pa rin naman, ganun din naman. So, ito na yung color ng kaha. Ayan yung mugs. Ayan. Unti-unti na siyang nabubuo. Ayan yung kulay ng shock. Repainting yung shock na yan. Balak ko sana ganyan din yung kulay nung sa engine. Kasi ang unang idea ko, dilaw. Para bagay dun sa ilalagay ko sa chassis. Pero nung binugahan ko tong shock, parang nagandaan ako dito sa kulay nito. Parang maganda siyang ilagay sa makina. So titingnan ko pa kung okay ba yung kulay na yan dito sa makina. Pero maganda naman yung kulay niya. So check natin. So yan, kinabit ko lang yung manibela para maitulak-tulak. Ang hirap kasi iurong-urong ng walang gulong. So yan. Kahit hindi pa siya tapos, nakikita ko na yung itsura niya. Yung mga kaha okay na. Ano bang kailangan nito? Makina. Itong mga caliper kailangan ko lang pinturahan. Ito. Kasi ang sagwa ng kulay niya, bagong pintura lahat. Tapos ito, ganito itsura. Kaya pinturahan na rin natin yan para refresh siya lahat. Ito na yung cover ng makina. Yan, napinturahan na. Yan na yung last. Ay, di ba pala yung last? Ito pala yung last, yung radiator. Pero yan, ma-assemble na natin yung motor. So ayun, hintayin ko na lang ito matuyo, tapos assemble tayo. Ito, nakisabay lang. Hindi yan yung tangke natin. Ano lang na, nakisabay lang yan. Nagpapintura na rin. Kaya sinabay na lang. Jet black. Assemble tayo, tapos bukas, ito naman yung radiator. Kasi kailangan ko palinisan yung radiator, tapos pagtas linisan, pintura. Kaya hindi yan nasabay sa pintura. Kasi plano kong ipalinis muna para maganda yung performance niya sa biyahe. So guys, update na lang ako bukas pagka tuyo na to, salansan na natin. Ito na yung last part natin ng pagpipintura. Yan, matte black. Lahat tapos na natin. Ayan yung mga kaha. Ayan, nasalansan na rin. Ito yung mga cover ng makina na natitira. Yung iba na ikabit na. So ito, last part na to ng pagpipintura. Pagtapos nito, salansan na tayo lahat. Okay, start tayo. So yan guys, no? Tapos na tayo sa lahat ng dapat pinturahan.
Ito na yung ano, ito na yung pinakalas. Tapos pagtapos nito, assemble na lahat. Medyo matatagalan lang tayo sa pag-wiring, pero mabilis na yun kasi naumpisahan ko na rin naman siya. Baga itatama na lang kasi may mga idadagdag ako. So yan yung mga pininturahan. Matte black, yan yung mga panapos. Ito dapat iba-black ko to ng glossy, kaso nung sinukat ko parang hindi siya bagay dun sa silver na glossy. Kaya pinili ko na lang i-matte black siya. So ayan. Pag natuyo na yan guys, assemble na tayo diretso. Ito yung mga kaha ng makina. Ito naman yung glossy. Yan, matte black. So hintayin ko lang ito matuyo, tapos assemble tayo lahat. Hi guys, ito to be continue. Finally natapos na yung mga dapat natin pinturahan. Ayan na. Yung sa makina, ayan na, naikabit ko na. Ayan, jet black. Ayan, naikabit ko na rin yung tambucho. So ngayon, wiring naman. Ayan, wiring naman tayo. Medyo mabilis na tong wiring kasi na-wiring ako na to nakaraan. So kailangan ko lang mag-backlash ulit kasi may idadagdag akong linya. Yun yung dahilan kung bakit hindi ko pa binabalutan to. Kasi may idadagdag pa akong linya. So ngayon, na-fix ko na. Okay na kung saan ako, kung ano yung linya na idadagdag ko. So mabilis lang to. So ngayon, pakita ko sa inyo kung ano yung mga winiringan dyan nakaraan. Kung gaano siya kagulo. So yan guys, no, wiring muna tayo. Ang original plan ko kasi talaga, pintura muna to bago mag-wiring. Pero ngayon, nagbago yung isip ko, wiringan ko muna. Kakabit ko na yung bagong gauge na ilalagay, yung headlight. Kailangan kasi ma-wiringan muna to. Gusto ko kasi sana ma-testing muna sa labas kung anong lagay ng kondisyon nito. Kung kaya ba siyang long distance, kung anong problema niya sa daan, kung anong lalabas niyang problema. Dahil alam naman natin na conversion yung ginawa ko. So ngayon ang plano ko, wiringan ko muna para magamit. Tapos pagka okay na siya, sabihin natin 3 days testing ko, okay na, walang lumalabas na problema, tsaka na ako magpipintura. Kasi ang hirap nung na-fix mo na lahat, tapos napinturahan mo na lahat, tapos may lalabas na problema, magbabaklas, magkakaroon lang ng mga tama-tama yung bagong pintura, magkakaroon ng gasgas. So ngayon ang plan ko, wiring ako na, tapos testing ko ng 3 days. Gamitin ko kahit pangit yung itsura niya, at least masiguro ko lang na okay na talaga yung makina, running condition na siya, kayang i-long drive. So pagka ganun na na-confirm ko na okay yung speed, kaya na siya i-long drive, walang palya, okay lahat, tsaka na ako magpipintura. At least wala nang gagawin, alam kong yung pintura hindi na masasayang, hindi na baklas kabit, kaya wiring muna ako. So tara guys, wiring. Ayan guys, no. So ayan guys, no, nabalatan ko na yung mga wire. Ayan, napakaraming wire. Pero hindi naman lahat yan may gamit. So gagawin ko, tatanggalin ko yung mga linya na patay. Tulad nito mga to, patay na. Tatanggalin ko yan para numipis yung wire. Kasi napakarami ng wire, pero marami din naman yung mga wire na walang gamit. Lalo na yung mga linya nung dating CDI at ignition. So i-disengage ko na yan. Gagawa na ako ng panibagong linya. Isasalansan ko na itong kinonvert. So yan guys, no? Tapos na tayo sa likod. Ayan. Ito yung linya sa likod. Pero napakarami pa. Ito pa. Marami pa tayong isasalangsang pansit. Tara, start ulit. Yung mga boss, tapos na tayo sa likod. Nakakalahati na tayo. Hindi pala.
Nakaka 30% na pala tayo. Kasi ito yung pinakamasaklap yung sa harapan. Yan kasi maraming babaguhin kasi nga nagpalit tayo ng gauge, nagpalit tayo ng headlight. So yan yung mga maraming babaguhin. So to be continue ulit. Guys, no, konti na lang, matatapos na tayo. Pahinga muna ako konti at masakit na sa kamay, kakabalat ng wire. Pero yan, lumilinis na siya. Konti na lang. Yan, nakasalansan na yung iba. So konting-konti na lang, tapos na to. Nasalansan na natin yung mga wire. Yan, hindi na siya magulo tignan. Ito, babalutan na lang to. Ito sa harapan. Yan, okay na. Hindi ko muna binabalutan kasi may kakabit pa akong mga pyesa katulad nito mga ilaw. Para pagkabit, isang linya na lang. Hindi na magbabaklas kabit ng linya. So yan guys, nakasalansan na yan. Pagtapos ng may kakabit, babalutan na yan. Tapos okay na, testing na. Yan, testing natin. Okay, signal light. Park light. Headlight. High and low. So okay na. May mga inaantay na lang akong pyesa para masabay ng wiring. Sa update, ayan, tapos ko na yung wiring. Ayan, hindi na siya magulo. Itong banda dito, hindi ko pa binabalutan kasi may balak pa ako ikabit. Dadagdag pa ako isang ilaw. Pagka nagkabit ako ng ilaw, baka magbaklas na naman ako ng wire. So hindi ko na muna binalutan. Pero yung dito, sa kabilaan, okay na. Ayan. Maganda na yung pagkakasalansan niya. Ayan, yun yung wire niya. Malinis na siya tignan. Ang daming wire, oh. So yan guys, no, yan na yung yan na yung final natin sa wiring. Yan na yung output. So assemblein ko na lang to, tapos testing ko sa labas. So yan guys, no, nakita nyo naman kung gaano kagulo yung wiring na yun. Medyo masakit sa ulo. Ngayon, ito, yun nga, babaklasin ko yung wire. Tapos sasalansan na natin lahat ng piyesang pininturahan. Tapos medyo magbabago lang tayo ng konti dito sa ulo kasi yung nakaraan, ang ginamit ko yung pang RKS, kaya lang nung na-assemble na, nung napinturahan ko na, para hindi siya bagay. So babalik muna ako dun sa bilog habang hindi pa ako nakakakuha ng pamalit na headlight. So yan guys, konti na lang. Yan, konti na lang siya. So assemble muna ako. Mali. Wiring pala muna, tapos then assemble, then tingnan na natin yung before and after nitong CCR 400. Ayan. Na-excite na akong gamitin to. Gusto kong i-long run agad. So assemble muna ako, tapos before and after tayo. So yan guys, update. Ito na yung kabuuan. Ito na yung final output natin. Testing.
Saan? Nasandalan ko. Tapos nahulog, no? Hazard. Okay. So, next video naman yung ano, sticker nito tsaka bapping. Ayos. Pag na bapping, sticker, tapos biyahe na kagad, expressway agad. Ayos. So yan guys, no, sa wakas natapos na rin yung ating project bike. Yan, excited na akong gamitin to sa expressway. Iba kasi yung pakiramdam talaga pag nakakadaan ka ng expressway na nakamotor, kaya pinilit ko itong buhayin. So yun, ibabapping na lang to, tapos magpapa-sticker ako, tapos papalitan ko ito yung tambucho kasi medyo maingay na, kaya pagka dumadating ka ng gabi nakakabulahaw sa kapitbahay. So, papalagyan ko na rin ng box sa likod para may lagay ng gamit. So yan guys, okay na. Salamat sa panonood. Next video ulit, travel tayo. Thank you.